Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Interior and Local Government o DILG at mga law enforcement agency na palakasin ang kampanya laban sa mga umaabuso sa mga kabataan. Ikinabahala kasi ng Pangulo ang online sexual abuse o exploitation of children at child sexual abuse o exploitation materials sa bansa, partikular na sa Cagayan de Oro, Iligan at Taguig City. Tiniyak naman ng Philippine National Police na gagawin ang lahat ng paraan para matukoy ang mga nagpapatakbo ng iligal na gawain na ito kahit na may hamon sa paggamit ng teknolohiya. Hataw Balita ngayon. Binalaan ng Department of Justice ang mga opisyal ng pamahalaan na makikipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs na nakaraang administrasyon. Ayon kay Justice Assistant Secretary Nico Clavano, posibleng maharap sa kasong administrative or matanggal sa posisyon ang sinumang susuway sa pulisya o sa polisiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng issue. Sa ngayon, wala pang nakukuhang impormasyon ang pamahalaan ukol sa sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes IV na mga dati at kasalukuyang opisyal ng Philippine National Police na kinausap na umano ng ICC. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang Department of Justice o DOJ na nasa Pilipinas pa hanggang ngayon ang pinaghahanap na religious group leader na si Apollo Kibuloy. Nitong Huwebes, April 25, sinabi ni DOJ Assistant Secretary Nico Clavano na base sa mga impormasyon na mayroon sila, nananatili pa rin sa bansa si Kibuloy. Nauna nang idineklarang wanted ng United States Federal Bureau of Investigation o FBI ang nasabing religious group leader sa mga kasong sex trafficking. Hataw Balita ngayon. Muling nanawagan kahapon, April 25, ang mga labor group na isabatas na ang aumento sa sahod ilang araw bago ang pagdiriwang ng Labor Day sa May 1. Ayon sa kanila, hindi na talaga sasapat ang kasalukuyang minimum wage para sa pangunahing gastusin o pangangailangan ng isang pamilya ng Pilipino. Ibinahagi rin ng mga ito na magsasagawa sila ng malawakang kilos protesta sa iba't ibang lugar sa bansa, partikular na sa Mindiola, sa mismong araw ng paggawa sa May 1 na dala ang panawagang dagdag sahod isabatas. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Department of Energy or DOE na posible pang ideklara hanggang sa kalagitnaan ng Mayo ang yellow at red alert status. Inaasahan pa rin na magiging manipis pa ang supply ng kuryente mula sa mga planta sa bansa dahil sa patuloy na nararanasang matinding init ng panahon. Posible kasing tumaas ang demand sa kuryente ng publiko kaya nanawagan ang kagawaran sa mga consumers at sa pribadong sektor na makiisa sa iba't ibang hakbang upang makatipid ng kuryente. Hataw Balita ngayon. Natagpuan kahapon, April 25, ng Philippine National Police o PNP ang dalawang abandonadong sasakyan sa Pampanga na pinaniniwalaang may kinalaman sa Alitagtag, Batangas drug hole. Nakita kasi ng mga otoridad na kasama ang mga ito ng van na nahulihan ng 9.6 billion pesos na shabu matapos na maharang na sa checkpoint sa Batangas noong April 15. Ayon naman kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, iniimbestigahan pa ng PNP Highway Patrol Group at ng Forensic Group ang natagpuang dalawang abandonadong sasakyan.
Sa ngayon po ay nasa custody na po ng Highway Patrol Group Calabarzon itong dalawang sasakyan po na ito para sumailalim po sa macro etching. At ito na rin po ay pinrases na rin po ng SOCO to determine yung mga possible presence po ng mga ebidensya po, including po yung mga fingerprints, yung mga DNA, and possibly po traces po ng illegal drugs po. Hataw Balita ngayon. Ipinasara kahapon April 25 ng Department of Migrant Workers o DMW ang Dream Pathway Education and Immigration Services, isang immigration consultancy firm sa Mandaluyong City dahil sa umano'y illegal recruitment nito. Batay sa investigasyon ng ahensya, nag-aalok umano ng trabaho ang kumpanya gaya ng nurse, caregiver, nursing aide at welder bilang entry point para sa permanent residency sa Canada. Naniningil din aniya ito ng 110,000 pisong professional fee sa ilalim ng Atlantic Immigration Pilot o AIP program. Nahaharap sa illegal recruitment charges ang kumpanya na nagsimulang mag-operate noong pang 2021. Hataw Balita ngayon. Kamusta na kayo dyan, James at Marie? No? Medyo nakakabahala ito kasi itong sa child online sexual abuse dito sa Pilipinas. Ako masasabi ko dyan, may pangunahing partisipasyon dyan ng mga magulang ng mga batang ito na dapat silang pangunahing magbantay, magturo sa mga anak nila para wag masangkot sa mga ganitong masasamang gawain na ito. Ano ba masasabi niyo dyan, James at Marie? Well, una muna sa ako sa iyo, Maria. Dito sa bansa natin sa Amerika, sa USA, kapag ikaw ay lilipat ng bahay, for example, magse-search ka ng mga counties kung saan mas lesser yung mga tinatawag nilang mga sex offenders kasi nakarehistro yan sa bawat county. At sa tingin ko, kung palalakasin ni President Bongbong Marcos ang kumpanya against dito sa child online sexual abuse, maaari rin ito siguro makatulong kung i-incorporate ito. Hindi ko alam kung meron na tayong ganyan sa Pilipinas. Kung meron within the surround, although this is online, na may mga sexual offenders or sex offenders within and around the neighborhood, ay pwede nating maprotektahan siguro yung ating mga anak sa pamamagitan ng information na karagdagan na yan. Ano masasabi mo dyan, Marie? Oo, alam mo, James at Bert, palong-palo ako dito sa kampanya ni PBBM sa child online sexual abuse dyan sa atin sa Pilipinas. Kasi hindi masyadong marami itong mga ginagawang mga batas tungkol sa mga online things na madaling pasukin ng ating mga anak. At okay din ako dyan sa sinabi mo, Bert, na dapat pangunahin tayo mga magulang ang nagbabantay sa ating mga anak. Dapat lahat ng mga bagay na po pwede nating magawa para maharangan o at some point, wag na natin silang paggamitin ng mga gadgets kung hindi rin lang kakailanganin. Kasi alam mo dito, Bert, sa Amerika, James, ang lahat ng mga bagay ngayon, halos wala nang dinadalang books, halos wala nang dinadalang notebooks kasi ang dala-dala na lang nila yung kanilang laptop na issued din ng school. So hindi rin maiiwasan talaga na pumapasok yung ating mga anak dyan. Kaya dobling ingat, dobling bantay, at dobling pagpapangaral sa ating mga anak. Katulong ng pamahalaan, katulad ng itong klase ng kampanyang ito ni PBBM, kasamang Bert. Ayun, James at Marie. Ayun. Pabor tayo sa itong sinasagawa ng Pangulong PBBM na palakasin ang kampanya laban dito sa child abuse dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Pabor si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ipinatutupad na visible tattoo ban ng Philippine National Police o PNP sa mga tauhan at aplikante nito. Ayon kay Senator de la Rosa na dating pulis at naging chief ng pambansang pulisya, dapat irespeto at bigyan dignidad ng mga pulis ang kanilang uniforme. Hindi niya kaaya-ayang tignan na ang isang tagapagpatupad ng batas ay maraming tattoo ang katawan. Nakasaad din sa internal policy ng organisasyon na dapat malinis ang katawan ng isang PNP personnel. Iginagalang naman ito ang opinyon ng mga mambabatas na nagsasabing walang sapat na basihan ang ipinatutupad na tattoo ban.
Ganon din ang pagpapatotoo ng ibang mga sibilyan o opisyal. Pero ayon sa senador, dapat igalang din nila ang mga internal policy ng PNP dahil bahagi ito ng kanilang disiplina. Pag pumasok ka sa PNP, kasama yan sa disciplinary disciplinary requirements ng police na dapat sumunod ka. Nakalagay yan sa I think noon pa yan nakalagay na yan nasa mga pulisiya yan sa PNP internal na dapat wala gyud kay tato sa mga makita. Kaya visible man lang yung visible. Yun. Angay lang yun siya na policy, sir? Because policies are meant to be followed, not to be broken. So if you will break these policies, then that is breach of discipline. Hataw Balita ngayon. Nagdeklara ng walang face-to-face classes ang ilang lugar sa Pilipinas dahil inaasahang matinding init ng panahon ngayong araw ng Biyernes, April 26. Sa Metro Manila, suspendido ang face-to-face classes all levels, public at private schools sa mga lungsod ng Maynila, Las Piñas, Parañaque, Pateros, Caloocan, Pasay at Navotas. Wala ring on-site classes all levels sa public schools sa Quezon City at Malabon City. Preschool to senior high school naman ang walang physical classes sa public at private schools ng Mandaluyong City, habang private schools naman sa Muntinlupa City. Samantala sa Calabarzon Region, suspended ang on-site classes all levels, both public and private sa General Trias City, Carmona City, Imus City, Bacoor, Cavite, Kawit, Cavite, 13 Martires City, Binyan at San Pedro, Laguna. Habang preschool to senior high school ng public schools naman sa bayan ng Tanza, Cavite. Wala ring face-to-face classes ngayong araw sa Tugigaraw, Cagayan, Bataan Province at Angeles City sa Pampanga. Ipil, Zamboanga, Sibugay sa Zamboanga Peninsula. At sa Camarines Norte Province sa Bicol Region. Hataw Balita ngayon. Sinuspindi ng 6 na buwan ng Office of the Ombudsman ang alkalde ng bayan ng Silang Cavite na si Mayor Alston Kevin Anarna at kapatid nito na si Nathaniel Anarna na Bids and Awards Committee Chairperson. Kasunod ito ng reklamo ng isang private citizen na maanumalya umano ang pagbili ng mga bulaklak at mga ilaw na ginamit sa isang pagdiriwang sa naturang bayan noong buwan ng Enero. Samantala, nanumpa naman si Vice Mayor Edward Carranza bilang acting mayor at ang first councilor naman bilang acting vice mayor ng Silang Cavite. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita ngayon. Nakakita ng sapat na batayan ng Office of the Ombudsman para patawan ng 6 na buwang suspensyon bilang alkalde si Silang Cavite Mayor Alston Kevin Anarna. Kasama sa sinuspinde ng Ombudsman ang kapatid nito na si Nathaniel Anarna, ang chairperson ng Bids and Awards Committee ng naturang bayan. Reklamong grave misconduct, serious dishonesty and conduct prejudicial to the best interest of the service ang isinampang reklamo ng isang private citizen na nagngangalang Edgardo Arencio Bayan sa magkapatid na Anarna dahil sa umano'y maanumalyang pagbili ng mga bulaklak at mga ilaw na ginamit sa Silanggenyo Ball noong January 28, 2023. Paglabag sa Republic Act 9184 o ang Government Procurement Reform Act at sa 2016 Revised Implementing Rules and Regulations ang lumabas na desisyon ng Ombudsman para suspindihin ang dalawa dahil 25 days matapos ang Silanggenyo Ball umano binili ang mga bulaklak at mga ilaw na nasa 150,000 pesos ang halaga. Inilabas ni Ombudsman Samuel Martires ang desisyon nitong April 12, 2024. Sa isang mensahe na ibinigay sa atin ni Mayor Anarna, sinabi nito na maglalabas na lamang siya ng official statement sa darating na mga araw.
Naisilbi na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang suspension order nitong Huwebes, April 25. Nanumpa na rin kahapon bilang acting mayor si silang Cavite Vice Mayor Edward Carranza. Ang first councilor naman na si Mark Anthony Toledo ang uupo bilang acting vice mayor ng kanilang bayan. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Muling binomba ng Israeli warplanes ang ibang parte ng Gaza. Sa kasalukuyan, nasa 34,000 Palestinians na ang naitalang namatay at 2.3 million ang nawala ng tirahan bunsod ng nasabing gera. Mula sa Toronto, Canada, may umahataw na balita si Jenny Rico live. Hataw Balita ngayon. Hello Jenny, magandang araw sa iyo. Ano ang inaasang susunod na lugar sa Gaza na maapektuhan ng gerang ito? Bert, nagsimula na ang massive airstrike sa northern Gaza Strip noong Martes, April 23, at inaasahan na magiging sunod na target ng Hamas ang bayan ng Rafah sa southern part naman ng Gaza. Kinumpirma na rin ng spokesperson for Prime Minister Benjamin Netanyahu na may plano nga ang ground operation sa Rafah, ngunit hindi naman nagbigay ng timeline kung kailan ito magaganap. Nanawagan naman ng Estados Unidos at iba pang Western countries na itigil na ang pag-atake sa mga lugar sa southern part ng Gaza kung saan nasa 2.3 million ang populasyon. Ayon kay US National Security Advisor Jake Sullivan, patuloy na nag-uusap ang mga opisyal ng Estados Unidos at Israel hinggil sa planong pag-atake sa Rafah. Nakahanda naman ang Israel sa pag-evacuate ng civilians na maapektuhan ng pag-atake. At ayon sa Israel Senior Defense Official, mayroon na silang 40,000 tents na nakahanda para sa evacuees. Samantala, patuloy naman ang pagkakaroon ng mga kilos protesta sa Estados Unidos na nagaganap maging sa college campuses, kung saan ang ilan sa mga ito ay napilitang gawing remote ang mga klase dahil sa demonstrasyon. Balik sa iyo, Bert. Yes, Jenny, kamusta naman dyan sa inyo sa Canada? May mga sinasagawa pa rin bang mga rally dahil sa nangyayaring ito? Bert, noong mga nakaraang linggo ay sunod-sunod pa rin ang pro-Palestinian rallies dito sa Toronto. Pero karaniwang tumatagal lang ito na ilang oras at nagdi-disperse na rin sila. No? Pero marami pa rin ang sumasama rito. Bert, 2 weeks ago, nasa 2,500 ang sumama sa rally na ginanap sa downtown Toronto. Bert. Yes, salamat Jenny Rico mula sa Toronto, Canada, kung saan naninirahan ang nasa 3,000 Palestinians. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng kilos protesta ang mga estudyante sa mga kolehiyo at universidad sa Estados Unidos. Ipinaglalaban nila mga nangyayari sa nagpapatuloy na gyera sa Gaza. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita ngayon. Nais ng pro-Palestinian protesters na tanggalin ang pondo ng kanilang mga kolehiyo sa Israeli military operations. Tinawag namang antisemitic ng ilang estudyanteng Hudyo ang mga kilos protesta at nangangamba sila para sa kanilang kaligtasan. Ang ilan sa mga welga ay nanatili ng magdamag. Dahil dito nagkaroon ng ilang pag-aresto at pagpapaalis sa mga nagprotesta sa Columbia University sa New York City. Naaresto naman ng 73 tao sa University of Southern California dahil sa misdemeanor trespass. Nasa 34 ang naaresto sa University of Texas sa Austin dahil sa paglabag ng institutional rules ng paaralan. Naglunsad naman ng dagdag pangkilos protesta ang mga mag-aaral sa Yale University, New York University, Harvard University, University of Texas sa Austin at sa University of Southern California. Nanawagan naman si House Speaker Mike Johnson kay Columbia University President Mino Chaffee na mag-resign kung hindi niya makokontrol ang mga kilos protesta sa paaralan. Dagdag nito, hindi magsasawalang bahala ang Kongreso kung may mga estudyanteng Hudyo na nangangamba para sa kanilang buhay. Sinabi naman ni Columbia spokesman Ben Chang na committed ang administrasyon ng universidad na panatilihing ligtas ang kanilang campus. Christy Rosacia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon.
Nagbito ang Russia sa isang resolusyon na inihain ng Estados Unidos na nag-uutos sa mga bansa na pigilan ang arms race sa outer space. Nagtulak ito sa United States para tanungin kung may itinatago ba ang Moscow tungkol sa usapin. Ito ang humahataw na balita ni Erica Luzong. Hataw Balita ngayon. Inakusahan ng Washington ang Moscow na nagde-develop ng anti-satellite nuclear weapon para ilagay sa kalawakan. Isang alegasyon na itinanggi naman ng Russia. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, laban sila sa paglalagay o paggamit ng nuclear weapons sa space. Iginiit ni Russian United Nations o UN Ambassador Vasily Nebenzia na walang intensyon ng Russia na maglagay ng weapons sa space. Sinabi nito na mag-uumpisa sila ng isang negosasyon para sa sarili nilang resolusyon tungkol sa usapin. Iniharap sa botohan ng United States at Japan ang draft resolution matapos ang halos 6 na linggong negosasyon. Nakakuha ito ng 13 na boto na pabor habang nag-abstain ang China at nagveto ang Russia. Ayon sa mga opisyal ng US intelligence, naniniwala sila na ang Russian capability ay isang space-based nuclear bomb na kung ilalagay ay magdi-disable sa mga networks ng satellites. Sinabi naman ni White House National Security Council spokesman John Kirby na hindi pa inilalabas ng Russia ang nasabing weapon. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Pagmumultahin ng pamahalaan pandalawigan ng Albay ang grupo ng mountaineers na umakyat ng walang permiso at pumasok sa mahigpit na ipinagbabawal na 6 km permanent danger zone o PDZ ng Mayon Volcano. Albay Provincial Government nagsasagawa ng investigasyon sa naturang insidente. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon. Walang permiso o anumang pahintulot mula sa Albay Provincial Tourism, Culture and Arts Office ang grupo ng mountaineers na umakyat at pumasok sa 6 km permanent danger zone ng Bulkang Mayona. Nag-viral ang video na nakapost sa social media ng grupo na makikitang bumababa na mula sa matarik na bahagi ng Bulkang Mayona. Lubhang mapanganib ang ginawang ito ng naturang mga mountaineer dahil mahigpit na pinagbabawal ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX ang anumang human activity sa loob ng 6 km PDZ ng bulkana. Nakataas pa rin kasi sa alert level 1 ang bulkan na may posibilidad na magkaroon pa rin ng phreatic eruptions at pagbuga ng ashfall na nakakasama sa kalusugan. Buso nito pagmumultahin ng pamalang palalawigan ng 5,000 piso ang grupo. Pati ito sa nakasaad sa Albay Provincial Ordinance 2016-23 o ang pagbabawal na pag-akyat sa summit ng bulkana. Naglabas naman ang Department of Tourism o DOT Bicol ng Mayon Advisory No. 1 para sa kaligtasan ng sinumang turista at mamamayana. Mahigpit ding pinagbabawal ang pagpasok sa mga ari-arian sa delikadong lugar ng Mayona. Nakikipag-ugnayan na rin ang DOT Bicol sa pamalang palalawigan ng Albay at concerned agencies na suriin at investigahan ang insidente kung saan pinaniniwalaang dumaan sa backdoor ang mga violator. Pinaalalahanan din ang publiko lalo na ang mga turista na makipag-ugnayan sa DOT accredited tour operators, guides at maging sa mga establishmento kung bibisita at mamasyal sa Bicol upang maiwasan ang naturang insidente. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Bumida ang iba't ibang putahe mula sa Cordillera Administrative Region sa muling pagbubukas kamakalawa ng ika-5 edisyon ng Mangan Taku Food Fair 2024 sa Rose Garden ng Summer Capital of the Philippines. Si Grace Doctolero, humahataw! Hataw Balita ngayon.
Opisyal nang binuksan ng Department of Tourism Cordillera Administrative Region o CAR ang Mangantaku Cordillera Food Fair Kamakalawa, April 24 na may simbolong unveiling na kumakatawan sa mayamang culinary heritage ng rehiyon at Cordilleran flavors. Sa ikalimang edisyon nito na magpapatuloy mula April 24 hanggang 29, 2024 sa Rose Garden, Burnham Park, Baguio City, ipagdiriwang ng Mangantaku o Kumain Tayo sa Wikang Filipino ang pagpapalakas sa gastronomy tourism ng rehiyon habang pinapataas ang pagsisikap na pukawin ang local food tourism scheme. Mangantaku is not just an invitation to sample our cuisine, but a gateway to immerse in our way of life and reminds us of who we are as Cordillerans. Food acts as a profound connection to our local roots and genuine Filipino identity. Nilahukan ang programa ng lalawigan ng Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province na nagbitbit ng iba't ibang pagkaing ipinagmamalaki sa kani-kanilang probinsya. Ibinida ng Abra ang kanilang pansit ladit, masa podrida, goloria at moscovado na gawa ng mga katutubo ng probinsya. Bumida rin ang silang inladit, kornig, binanayan, pinalatan, sinorsuran at pinaltit pizza ng Apayao. Mga smoked meat na tinawag na kiniing naman ang ipinagmamalaki ng Benguet. Naisip namin na why i-try din namin yung kiniing pizza. However, bakit slow food, ano? Kasi yung kiniing namin is one of the process of preserving meat. Ang coffee shop na ito kaysa raw bumili sila ng commercial chocolates ngayon, mas magandang gumamit ng local cacao chips na tulong na rin sa farmers sa Cordillera. Ngayong Mangantaku 2024, syempre hindi mawawala ang kape mula sa Cordillera Administrative Region. Kabilang na nga dito ang rice coffee. Ngayong taon, may twist sila ang kombinasyon ng kape at ng cacao chips para makagawa ng dark mocha latte. Itinampok naman ng Kalinga ang kanilang bikat o malagkit na bigas na tinawag na inandila na inihahanda sa mga espesyal na okasyon. Pinunog o smoke longganisa naman ang sa Ifugao, habang ang Mountain Province ay nagbatikim ng patupat na heirloom rice na may coconut milk at moscovado. Food, no? Noon naman parang lowly ang tingin nila sa in general, parang perception. Parang baka hindi premium kung iserve mo ito sa restaurant mo. Baka yung branding mo medyo affected kasi local lang. But hindi na lang local lang ngayon. Local is premium now. Kaya excited talaga tayo. So, gusto natin na every year meron tayong madidiscover na bagong pagkain at bagong istorya about kultura ng Cordillera. Ayon kay DOT Caro Regional Director Juvie Ganongan, ang programa ay paraan ng rehiyon upang umakit ng maraming turista at bisita sa kanilang lugar. Mananatiling bukas ang Mangantaku hanggang sa araw ng Lunes, April 29. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ang sarap talagang umuwi. Pero ito muna, isang triathlon athlete mula sa Pio Duran, hinangaan dahil sa paglangoy nito ng 9 na oras mula Sorsogon hanggang Albay. Si Brian Valderaje, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Isang triathlon athlete ang hinahangaan ngayon ng mga netizen matapos nitong languyin ng mahigit 9 na oras ang karagatang sakop mula Santa Cruz do Sul, Sorsogon hanggang Maunon, Ligao City at nagtapos sa Pio Duran Fishport sa probinsya ng Albay. Kinilala ang nasabing atleta na si Bert Justin Narciso, 21 anyos na tubong Pio Duran, Albay. Dahil sa ginawa nitong paglangoy, natapos ni Bert ang 27 kilometro sa loob ng 9 na oras, 11 minuto at 42 segundo kung saan na-break din nito ang una niyang record na 11.8 kilometers na paglangoy sa loob ng mahigit 3 oras. Kwento mismo ng swimmer na si Bert sa kanyang Facebook page, ang paglangoy na kanyang ginawa ay tinawag niyang kampay ng buhay, kung saan inaalay niya sa mga atletang patuloy na nagnanasang maabot ang kanilang pangarap, gaano man ito kahirap. Nagpasalamat din siya sa Diyos dahil sa ligtas siya at natagalan niya ang mahabang paglangoy na ginawa sa kabila ng matinding init ng panahon.
Hindi rin nakalimutang pasalamatan ni Bert ang kanyang pamilyang sumusuporta sa kanya at sa mga taong patuloy na naniniwala sa angkin nitong kakayahan bilang atleta. Nakahanda naman sumabak si Bert sa triathlon competition sa Talisay, Camarines Norte sa darating na linggo, April 28. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon. Nasa China ngayon si United States Secretary of State Antony Blinken para sa kanyang 3 araw na pagbisita sa bansa. Ipinahayag dito ni Blinken ang mga nais nitong itaguyod sa pagitan ng Estados Unidos at China sa larangan ng trade policies and non-market economic practices. Ito ang umahataw na balita ni Alvin Soledad. Hataw Balita ngayon! Nanawagan ng Secretary of State ng Estados Unidos na si Antony Blinken sa China na tratuhin ng patas sa mga negosyo ng US habang sinimula ng nangungunang diplomat ang 3-day trip nito na naglalayong suportahan ang kamakailang pagpapatatag ng ugnayan sa pagitan ng Washington at Beijing. Nakilala ni Blinken ang kalihim ng Chinese Communist Party ng Shanghai na si Chen Jining noong Huwebes, April 25. Habang ang mga panig ay naghahangad na paliitin ang kanilang mga pagkakaiba sa may hirap na issue kabilang ang Russia, Taiwan at kalakalan. Ipinahayag ni Blinken ang mga alalahanin tungkol sa mga patakaran sa kalakalan at mga kasanayang pang-ekonomiyang hindi pang merkado ng China. Nagpahayag ng pag-asa ang Estados Unidos para sa isang level playing field para sa mga manggagawa at kumpanya ng US na tumatakbo sa China, ayon sa tagapagsalita ng Departamento ng Estado na si Matthew Miller. Dumating si Blinken sa China noong Miyerkules, April 24, ilang oras lamang matapos nagdaan ni US President Joe Biden ang isang package na nagbibigay ng bilyon-bilyon dolyar na tulong sa Ukraine, Israel at Taiwan. Ang batas ay naglalaan ng $8 billion para kudahin ang mga banta ng China sa Taiwan at sa mas malawak na Asia Pacific. Pati na rin ang pagbibigay ng ByteDance ng China ng 9 na buwan upang ibenta ang video sharing app na TikTok na may posibleng 3 buwang extension sa sales. Ang Ukraine ay inaasahang magiging isang pangunahing paksa ng talakayan sa panahon ng pagbisita ni Blinken na tumutuon sa mga pahayag ng Administrasyong Biden na pinahintulutan ng China ang Russia na higit na buuin ang baseng pang-industriya ng depensa nito na nakakaapekto hindi lamang sa digmaan sa Ukraine ngunit nagdudulot ng banta sa mas malawak na seguridad sa Europa. Sa gitnang silangan, hinikayat ni Blinken ang China na mas aktibong himuki ng Iran upang hindi lumaki ang mga tensyon sa rehiyon. Makailang beses na nakausap nito ang Chinese counterpart na si Wang Yi na hinihimok ang China na sabihin sa Iran na pigilan ang mga proxy group na sinusuportahan nito sa rehiyon, kabilang ang Hamas ng Gaza, Hezbollah ng Lebanon, Houthis ng Yemen at mga milisya na suportado ng Iran sa Iraq at Syria. Bagamat ang China ay lumilitaw na sa pangkalahatan ay tumanggap sa gayong mga tawag, ay patuloy na tumaas ang mga tensyon simula noong digmaan ng Israel sa Gaza. Hinahangad ng Beijing na lutasin ang ilang iba pang mga pinagmumulan ng tensyon sa Washington. Kabilang sa mga ito mga akusasyon ng Estados Unidos na pinasisiglan ng China ang krisis ng fentanyl opioid sa US. Alvin Soledad, humahataw sa balita. Ngayon, Hataw Balita ngayon! Inaasahan ang severe weather sa mga estado sa Central United States mula Huwebes hanggang Linggo na may banta ng sunog, pagbaha at tornadoes. Mula sa Texas, USA, may humahataw na balita si Abby Valdez live! Hataw Balita ngayon! Abby, ano ba ang maasahan sa mga paparating na bagyo? James, dalawang storm system ang forecasted na daraan sa Central United States at ayon sa National Weather Service, magdudulot ito ng malalakas na tornadoes, matinding pagbaha, at mataas sa panganib sa mabilis sa paggalaw ng mga sunog sa mga dako ng Mexican border hanggang sa Great Lakes. Nagsimula ang severe weather forecast noong gabi nitong Huwebes, April 25 na nagresulta sa pagdeklara ng Level 3 out of 5 enhanced freeze ng bagyo mula sa Texas Panhandle hanggang western Kansas na may kasamang banta ng tornadoes, mapanirang hangin at malalaking hail. Magkakatulong ang pagbagsak ng humidity at malakas na hangin
hangin para sa mabilis sa pagkalat ng anumang magsisimulang apoy, kaya nagpaalala ang NWS na mayroong critical risk sa fast-moving fires, lalo na sa Western Texas at New Mexico. Sa dako naman na Ozarks hanggang Corn Belt ay pagbaha ang panganib mula sa paulit-ulit na thunderstorms na inaasahang magbabagsak ng humigit kumulang 2 hanggang 4 na pulgada ng ulan o higit pa sa ilang lokasyon. Pinakamalaki ang potensyal ng severe weather sa araw ng Sabado, April 27, lalo na sa Interstate 35 corridor mula north ng Dallas hanggang Wichita, kaya sa ngayon ay nakataas ang level 3 out of 5 risk sa North Central Texas hanggang South Central Kansas at umaabot ang level 2 out of 5 risk sa Upper Peninsula ng Michigan, Des Moines at Kansas City. Balik sa iyo, James. Yes, Abby, kailan ba inaasahang huhupa ang mga severe weather na ito? It's been like 2 to 3 weeks na ganyan ang ating balita. Oo nga, James. Itong severe weather na ito, in particular, inaasahan na aabot siya ng 4 days. Kaya hoping tayo by next week ay better weather na ang makikita natin. James? Yon. Sige, maraming salamat sa iyo, Abby Valdez mula sa Texas, USA, na nakakita ng isa sa malalaking hail noong mga nakaraang taon na may sukat na 6.4 pulgada ang lapad noong April 28, 2021. Hataw Balita ngayon! Yes, James, mga kasama, ramdam ko ang lakas ng hangin ngayon dito sa Austin, Texas. Pero ito naman, 160 pilot whales ang kasama sa mass stranding sa Dunsboro, Western Australia kahapon. Halos 30 sa mga ito ang kinumpirmang namatay ng mga otoridad dahil sa insidente. Ito ang humahataw na balita ni Danny Dalieva. Hataw Balita ngayon! Naudyukan ang mga mamamayan sa Dunsboro, Western Australia na tumulong sa pagbabalik sa mga balyena sa karagatan. Kasunod ito ng nangyaring mass stranding ng nasa 160 pilot whales sa Tobis Inlet kahapon, April 25. Ayon kay Pia Curtis, Wildlife Officer sa Department of Biodiversity, Conservation and Attractions o BDCA, halos 100 balyena ang naibalik na sa dagat. Nasa 29 namang pilot whales ang naiulat ng mga otoridad na namatay sa nangyaring mass stranding. Umaasa si Wildlife Officer Curtis na hindi na babalik ang mga nailigtas na balyena sa baybayin, subalit malaki ang posibilidad na mangyaring muli ang insidente. Dahil dito, ipinagpapatuloy naman ng mga otoridad ang mga pag-obserba ng ahensya sa dagat at himpapawid at iniuulat na tuluyan ng nakapalaot ang pilot whale sa dagat. Nauna nang naganap noong 1996 ang pinakamalaking mass stranding sa Dunsboro kung saan 320 long-fin pilot whales ang na-stranded. Batay sa datos, nasa 20 lamang ang naitalang nakaligtas sa pangyayari. Danny Dalieva, humahataw sa balita ngayon! Maghahandog ng Sunday Consular Services ang Konsulado ng Pilipinas sa Milan para sa ating mga kababayan sa April 28. Magsasagawa naman ng Pag-ibig Virtual Services ang Embahada sa Bahrain para sa mga Pilipino ngayong araw. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Magsasagawa ng search for the most outstanding senior Filipinos ang Embahada ng Pilipinas sa Spain para sa ating mga kababayang katandaan doon. Bibigyan din ng event na ito ang mga naging magagandang papel ng ating mga kababayang katandaan sa pagdiriwang ng Barrio Fiesta Independence Day. Magpapasimula ito sa June 26 ng taong ito. Para naman makibahagi sa event na ito ay huwag kalimutang isumite ang inyong dokumento, proof of age at short profile sa cultural@philembasymadrid.com bago matapos ang buwan ng Mayo ng taong ito. Ready na for release ang mga newly arrived e-passport sa Oman. Para makita kung ang inyong passport ay ready na for release, ay bumisita lamang sa official Facebook page ng Embahada sa Oman sa facebook.com/PHLinoman. Maaari ninyong i-claim ang inyong mga bagong pasaporte sa Embahada ng Pilipinas sa Oman mula Linggo hanggang Huwebes ng alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Para naman sa mga representatives ay magdala lamang ng inyong authorization letter kasama ang inyong lumang pasaporte.
Maghahandog naman ng Sunday Consular Services ang Konsulado ng Pilipinas sa Milan para sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong sa April 28 sa taong ito. Magpapasimula ang konsular ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pinapayuhan naman ang ating mga aplikante na kumuha ng kanilang appointment sa pamamagitan ng pagbisita sa link o pag-scan sa QR code na makikita sa Facebook page ng Pasuguan sa facebook.com/PHLinMilan. Walang bayad ang pagkuha ng appointment at hindi rin kinakailangan kumuha ng appointment ang mga seniors, may kapansanan, mga buntis, mga sanggol at mga bata hanggang 7 taong gulang. Samantala, magsasagawa naman ng Pag-ibig Virtual Services ang Embahada ng Pilipinas sa Bahrain para sa ating mga kababayan sa April 26 sa taong ito. Gaganapin ito sa Oasis Molde Fair ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon. Para sa iba pang detalye ay bumisita lamang sa official Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Bahrain sa facebook.com/PHLinBahrain. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Ayun, James and Marie. Para naman sa ating shout out, namuna na ako. Binabati ko ng happy birthday si Dr. Grace Carlos Espino at ang aking apo si John na nagdiriwang ngayong araw ng kanyang birthday. Happy birthday, John. At siyempre sa aking mahal na nanay nagdiriwang ng kanyang birthday noong April 21. Salamat sa Diyos sa buhay at lakas na ibinibigay sa kanya. Siya ay 87 years old na. Ayun, salamat sa Diyos. James. Ako naman, binabati ko siyempre kay si Kuya Daniel at Ate Arlene. Kamusta po kayo dyan? And of course, yung ating bagong member dito sa MCGI sa lokal ng Maryland. Happy welcome to the fold, Sister Eliza Balubar. Nabadosmahan siya nung nakaraang Saturday. Congratulations, and Marie. Yes, ayan mga kapatid natin dito naman sa Austin, Killeen, San Antonio. Nagpapabati sila. Magandang hapon at syempre para sa aking Liamor. Ayan, si Brad Nomer Peñaranda. Kumusta sa'yo dyan? Sana may dinner na tayo. Ayan. Go ahead, Bert. At syempre, shout out sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shout out din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At mga kababayan, patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day 5 na po tayo, 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts at ang Global Prayer for Humanity po ay bukas sa lahat anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos sa nating sandigan mula sa Isaias, Kapitulo 32, talatang 17. At ang gawain ng katwiran ay magiging kapayapaan, at ang bunga ng katwiran ay katahimikan at pagkakatiwala kailanman. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-26 sa buwan ng Abril 2024. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350, ang ating mga correspondent mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ni amigo Sherwin Colobong mula po rito sa Pilipinas, ako si Bert Cerudo. Enjoy! Yan po ang ating humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong Friday morning, April 26, 2024. Mula rito sa Maryland, USA, ako po si James Bontuyan. Happy Friday! Happy Friday talaga! Ako naman, si Marie Peñaranda mula po rito sa Round Rock, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya
Salamat po sa Diyos at magandang umaga.